Welcome back to the Discovery mga paps. And for today's vlog, isang ipinagbabawal na technique ha. Ipinagbabawal na technique ang ituturo ko sa inyo guys. Ito is para lamang doon sa mga walang pambili. Ito yung mga talaga nagtitipid. Alam niyo yung halimbawa itong clutch lining na to is paborito mo yung brand. Maganda yung kapit. Pakapal pa yung lining. Ang problema mo is worn out na yung kanyang lagayan ng clutch spring. Ano ba itsura ng worn out? Ayan o. Ayan o. Kung nakikita nyo. Ayun, sumusuto doon yung spring. So kapag ganyan na itsura ng inyong clutch lining, nababawasan yung tension ng spring, okay? So ano bang itsura ng mga nabawasan yung tension ng spring? Ito. Dikit-dikit na siya. Yung mga spring kasi is mas maganda kung meron yung konting-konting awang, kasya yung papel, mas okay yung kasi mas alam natin na meron tension yung spring. Pero kapag gantong nasira na yung inyong lagayan ng spring or clutch spring, ayan, so nagdidikit-dikit yung spring, then bumababa yung kanyang tension power. So yan yung dahilan kung bakit nagkukulit talong yung ating mga bell or yung ating clutch bell. At the same time, yan din yung dahilan kung bakit mabilis ang ikot ng ating gulong kapag naka-center stand. Isa pang masama dito, mapapansin nyo kapag medyo nagbabiyahe na kayo ng matagal, halos hindi na kumakapit yung inyong clutch lining sa bell kasi sa sobrang init. Kasi nga, nakalaylay na yung inyong clutch spring. Ang mangyayari niyan, didikit yung clutch lining natin sa bell kahit hindi pa niya nare-reach yung kanyang tamang RPM. Isa rin to sa mga sanay kung bakit nagkakaroon ng clutch dragging. Okay, kung wala ka pang pambili ng bagong spring na medyo mas maikse or wala kang pambili sa ngayon ng bagong clutch lining, kasi sayang nga naman yung clutch lining, makapal pa, pwede nyo i-apply itong aking ituturo ngayon, okay? Pero temporary lang ha, hindi siya pang matagalan, temporary, hanggang sa makabili kayo ng panibagong spring. So dito, kakalasin muna natin yung spring guys. Yan o, napakalambot. Ang dali niyang tanggalin kasi nga, ayun o, puka na yung kanyang lagayan ng spring. So ang kailangan nyo lang dito guys is, ito, wire. So ang gagawin natin is magko-coiling tayo, no? Yung mga ganito kahaba, okay na yan. Ilang, ano ba to? Ano bang sukat nito? Tingnan natin. 119, tapos yung kapal ng wire is at least 0.3 yung kapal ng strand. Okay, huwag masyadong makapal kasi sa sobra naman yung tension, baka mag-overpower yung tension dito, itong clutch spring. So 0.3 okay na yon. Talupan lang natin. Ingatan nyo huwag siyang masugatan guys. Ayan. Kukuha lang tayo ng isang piraso. Ulit, yung thickness niya. 0.3. Ang tawag sa technique na to is spring coiling, no? Matagal na itong ginagawa. Before kasi, nung mga DU days pa, kukunti yung available na clutch spring tapos napakamahal. So, ang ginagawa namin remedyo is ganito. Kino-coil namin siya dito. So, ang taga namin yung spring coiling. Ayan. Iro-rolyo nyo lang siya. Dapat dikit-dikit. So, ayan mga chong. As you can see, zero natin. Yung original na size ng spring is 1.8. So, 1.8. Tapos, gagawin natin siyang 2.6. Okay? Magkabilaan yan guys, kaya dapat 0.3 lang ang inyong copper wire. Huwag kayong gagamit ng ibang klase ng wire kagaya ng mga string ng gitara kasi kapag yon is ipinulupot nyo dito, ang nangyayari, hindi siya humahakap ng husto dito sa spring. Bumubuka siya. So, mas okay na tong copper. Uulitin ko guys ha, pinagbabawal na technique to. So, hindi siya talaga advisable. Pero kung talagang no choice, tapos wala ka pang pambili nitong bagong clutch lining, pwede nyo i-consider to guys. Safe din naman siya sa motor. Hindi naman siya kakalas. Basta ayusin nyo lang yung pagkakarolyo ng wire. So ayan, magiging final itsura niya guys. Try natin ikabit kung madadagdagan yung tension ng ating clutch spring. So guys, mapapansin nyo, zoomin natin ng konti. Ayan. Nagkaroon na siya ng awang na konti. No? So, nadagdagan yung kanyang pressure or yung kanyang tension. So, medyo mas humakap siya kasi kumapal yung kanyang dulo. Okay? So, tingnan natin dito. Iganto natin. Medyo mas tumigas siya compare dito. Ito masyadong malambot. Kasi nga, laylay na. Ito, yan. Medyo tumigas. So, nadagdagan siya ng konting tension. Okay? So, yun lang guys. Hindi naman hindi naman niya matatanggal. Diyan lang yan. Pwede nyo siyang alisin anytime. Pero, as I said, pinagbabawal na technique to guys. Hindi siya advisable. Pero kung talagang no choice, mahal na mahal nyo yung inyong clutch lining kasi makapal pa kaso nasira yon. Okay, you might consider this one, okay? Yun lang mga chong. Thank you. Peace.